Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kabilang sa hindi malilimutang naging aksyon ng China noong nakarang taon sa West Philippine Sea ay ang paglalagay nila ng floating barrier sa entrada ng Scarborough Shoal na sakop ng bayan ng Masinloc sa Zambales. Gamit lamang ang kutsilyo, pinutol ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China sa bunganga ng Scarborough na mas kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon sa PCG, tinanggal nila ang barrier alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at National Task Force for the West Philippine Sea. Noong ding nakaraang taon, nang mahuli sa akto ng Philippine Coast Guard ang tatlong rubber boat ng Chinese Coast Guard habang inilalagay ang barrier. Ginigit kasi ng China na matagal na nila umanong pag-aari ang Scarborough o mas kilala sa tawag nilang Hawaiian Island. Nanindigan silang legal ang paglalagay nila ng mga floating barrier sa Panatag Shoal dahil teritoryo nila umano ito. May karapatan umano silang ilatag ang floating barrier para itaboy ang mga Pilipinong mangingisda na pilit umanong nanghihimasok at nangingisda sa kanilang teritoryo nang walang kaukulang pahintulot at permiso. Subalit ang ginawang ito ng China ay malinaw na paglabag ito sa international law. Ayon kay Jonathan Malaya na Assistant Deputy General ng National Security Council, ang Baho de Masinloc ay napakalapit lamang sa probinsya ng Zambales. Pasok din ito aniya sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. At bilang parte ng EEZ, tayo ay may mas higit na karapatan at ganun din kalaki ang karapatan natin na tanggalin ang anumang klaseng barrier na ilalagay ng China sa Panatag Shoal. Pero ayon naman sa isang maritime expert, pambihirang pagkakataon umano ang pagtanggal ng Pilipinas sa floating barrier ng China. Sa matagal na panahon umano kasi ay hindi nakakalapit ng basta-basta ang Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Akala kasi ng China ay hindi tayo papalag sa kahit anumang maging aksyon nila sa ating teritoryo. Kaya naman ang naging aksyon na ito ng Philippine Coast Guard ay seryoso at isang pambihirang pagkakataon. At dahil sa ginawang ito ng ating hukbong dagat ay mag-iibang tingin sa atin ng China at ng ibang mga bansa na kaya nating pumalag kahit pa sa mga malalakas na bansa kung nalalagay sa alanganin ng ating mga teritoryo at ang ating mga tao. Subalit sa dulo, sinabi din ng ilang mga eksperto na huwag tayong magugulat kung maglalagay na naman ng panibagong floating barrier ang China sa Scarborough Shoal. Nangyari ang pag-alis na iyon sa floating barrier ng China sa Panatag Shoal 5 buwan na ang nakakalipas at tila hindi nga nagkamali ang mga eksperto dahil noong nakaraang linggo lamang, muli na namang naglagay ang Chinese Coast Guard ng mga bagong floating barrier sa Baho de Masinloc. Inilagay nila ang mga ito upang harangin ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang naturang barko ay may kargang mga diesel at iba pang kailangang supply ng mga mangisda natin sa Baho de Masinloc. Nakunan din ito ng drone footage ng Philippine Coast Guard at makikita kung paanong hinarang ng Ship 3105 ng Chinese Coast Guard at ng isa pang Chinese vessel ang BRP Datu Sanday ng Pilipinas. Umatras pa ang barko ng Chinese Coast Guard para lamang i-block ang dadaanan sana ng BRP Datu Sanday at ginawa nila ito ng 3 beses. Dahil dito ay nagsagawa ng radio challenge ang ating Coast Guard upang balaan ng China. Matapos nito ay nag-deploy naman ang Chinese Coast Guard ng isang helicopter mula sa kanilang warship upang manmanan ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang mga ikinikilos ng ating mga mangingisda sa lugar. Bilang sagot naman ng Pilipinas, nagpalipad ang Philippine Coast Guard ng isang Cessna plane para makita ng mas maayos ang ginagawang tila panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sumatotal ay nasa 7 mga Chinese vessels ang nakitang humarang sa barko ng BFAR. Inabot ng nasa halos 2 oras ang barko ng BFAR
para kumawala sa mga nagmamatigas na barko ng China at saka pa lamang nila naihatid ang kanilang dalang supply para sa 44 na mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Ibinaba ng BRP Datu Sanday ang kanilang angkla na may layong 200 metro mula sa baybayin ng Baho de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit nilang narating sa nasabing lugar mula nang magkaroon sila ng rotational deployment. Pero habang isinasagawa ng ating mga tauhan ng kanilang pakay sa lugar ay muli na namang nag-deploy ang Chinese Coast Guard ng mga rubber boats upang manmanan ang bawat kilos ng ating barko. Matatandaan na noong pumasok ang taong 2024, nag-anunsyo ang Philippine Coast Guard na maglulunsad sila ng rotational deployment sa tulong ng BFAR at PCG vessels sa Baho de Masinloc upang protektahan ang ating mga mangingisda. Dahil sa naging aksyon na ito ng China ay tila naaalarma naman ang bansang Estados Unidos na kilalang sumusuporta sa Pilipinas. Nag-deploy sila ng mga B-52 bombers upang paalalahanan ng Amerika ang China na nasa likod lamang sila ng Pilipinas. Idineploy din ang mga ito upang maiwasan na din ang mas malaking kaguluhan sa rehiyon. Ang B-52 Stratofortress ay isang long-range heavy bomber na maaaring isabak sa iba't ibang mga misyon. Ang bomber na ito ay kayang lumipad sa high subsonic speeds na may altitudes na hanggang 50,000 feet. May kapasidad ito ng nuclear o precision guided conventional ordnance na may worldwide precision navigation capability. Ang B-52 bombers ay maaaring magsagawa ng strategic attack, close air support, air interdiction, offensive counter-air at maritime operations. Bawat B-52 bomber ay may electro-optical viewing sensors na isang forward-looking infrared at advanced targeting pods. Ito'y upang mas makita at ma-allocate ng maayos sa mga target nito at makalipad ng ligtas at mas maayos. Ang mga piloto nito ay dapat na magsuot ng mga night vision goggles o NVG upang mas maging maayos ang pagmaneobra dito pagsapit ng gabi. Ang B-25 bomber ay mayroon ding advanced targeting pods. Nagbibigay ito ng long-range target detection, identification at continuous stabilized surveillance sa iba't ibang uri ng misyon. Ang advanced targeting and image processing technology ng B-52 bombers ay mas nakapagpataas ng pagka-epektibo nito sa kahit anong klaseng lagay ng panahon. Sa loob ng mahigit sa 6 na dekada, ang B-52 bombers ang nagsisilbing backbone ng strategic bomber force ng bansang Estados Unidos. May kakayahan itong ihulog ang madaming klase ng mga bomba mula sa mga armas ng Amerika, mula sa gravity bombs, cluster bombs, precision-guided missiles at joint direct attack munitions. Ang pinakaunang B-52A ay unang lumipad noong taong 1954 habang ang B model naman nito ay unang ginamit noon pang taong 1955. Nagpapatunay lamang ito na subok na ang sasakyang ito mula pa noong unang panahon. Sa katunayan, marami ng mga naging tagumpay ang puwersa ng Amerika gamit ang B-52 bombers tulad na lamang ng gamitin ito noong taong 2001 para sa Operation Enduring Freedom at Operation Iraqi Freedom naman noong taong 2003. Tiyak na mangingimi ang kahit anong bansa na kontrahin ang ganitong klase ng sasakyan, pangdigma. Pero sigurado din na ang China ay may ipangtatapat sa B-52 bombers gaya na lamang ng pakikipagpaligsahan nito sa puwersang militar ng iba't ibang mga bansa, partikular na ang Estados Unidos. Ang pagde-deploy na ito ng Amerika ng kanilang mga bombers ay isang malinaw na mensahe para sa China na kahit anumang klase ng pag-atake ang kanilang gagawin laban sa ating bansa, ay magdudulot ito ng agaran at agresibong pagresponde ng Amerika sa Pilipinas. Sa kabila ng nakakaalarmang pahayag noon ng China na ang Amerika ang magiging dahilan kaya papasok ang Pilipinas sa isang digmaan laban sa kanila, hindi pa din mapipigilan ng Estados Unidos na magpadala ng suporta at tulong para sa ating bansa. Marami ang mga nagsasabi na isa lamang itong estratehiya ng Amerika upang muling makontrol ang Pilipinas tulad na lamang ng kanilang ginawa noong unang panahon. Pero marami din ang nagsasabi na tama lamang ang ginagawang ito ng Amerika, lalo pat kahit sa ang bahagi natin titignan ay wala tayong kalaban-laban sa dambuhalang bansang China. At ang tangi na lamang nating magiging pag-asa ay ang pagsandal natin sa mga bansang kaalyansa natin at isa na nga dito ang bansang Estados Unidos.